So, ayan, dito kami sa Napa Auto Parts. Ayan, bibili yung aking husband ng mga kailangan niya sa sasakyan. Ayun siya dito sa windshield eh. Dito, talagang bentahe yung may alam ka sa sasakyan. Kasi kung hindi, mahal din yung mga maintenance, yung pagpapagawa, mga ganun. At least kapag may alam ang isang tao sa sasakyan, alam mo yun, makakasource siya ng mga murang gamit, unang-una yun, no? Tapos yung services pa, hindi na ibabayad sa iba. Pero talagang yung aking husband naman ay nag-aaral ng ayun, ando siya sa loob, nag-aaral ng sa YouTube University. Nanonood siya dyan sa Facebook ng mga kung ano-anong yun. Meron yata siyang nakitang kakilala dun sa loob na pumasok. Yun ang inam sa mabuti itong asawa ko ay mahilig siyang manood ng mga tutorial sa problema ng sasakyan para in case alam niya na kung paano. Kasi every time na may problema itong car namin, siya na ang gumagawa. Ayun. Nasa hilig-hilig din. Tsaka syempre, kailangan talaga bentahe kapag ka mas marunong kang gumawa kasi hindi ka na magagastos para ipagawa yung iyong sasakyan. Ito mula nung napunta ito sa amin, na siya, kumbaga ay di pa siya nagkakaproblema ng major na mga na kailangan dalhin siya sa talyer, gano'n, ala pa naman. So kahit pa paano na-maintain na naman ng maayos ito. Bale, pangatlong owner na kami na tong car na to. So ito ay Odyssey. Tapos parang kalimutan ko na kung anong model to. Sa old model pa ito, no. Tapos ayan yung kanyang likod. Ganyan siya. So saktong-sakto sa amin talaga na malaking pamilya, 4 kasi mga anak ko So ayan. Kaya hindi kami pwede doon sa maliit na mga sasakyan. Ayan, puro lang siya gawa pag may kailangan. Noon lang yata to dinala sa nung gagamitin na namin. Safety, sabi nga. Ayan, so ganito lang dito sa Canada. Hindi kami makabili pa ng magandang sasakyan. Okay lang naman din kasi alam mo yun, we don't feel the need to buy new car o magandang car kasi kung ano yung kailangan mo lang, yun talagang dapat unahin. Hindi na yung magpapa ka pa na bumili ng magandang sasakyan. In the end, ikaw din naman yung magsasuffer na magbabayad ng malaki doon sa monthly niya, diba? Tas yung interest pa. O at least ito, nung mabayaran namin, 5,000 lang pala to, no? Itong sasakyan namin, ang tinakbo niya is 220. Tapos, actually, parang wala pang 220, ang 219 something, gano'n, nung mapunta sa amin. So, ngayon, medyo mahaba-haba na din. Malaki na din sinerbisyo na to sa amin, no? So, sana, tumagal pa naman siya ng kahit mga 5 taon pa. No, palagay ko naman, no, kung ganto-ganto lang. Sa Winnipeg dyan kami madalas pumunta kasi nga andun yung aming family doctor. Tapos nung summer, madalas kaming pumunta ng ng Selkirk, sa Buffalo Point, nagpunta din kami dyan. Pero maiikling drive lang naman. 1.5 lang yung isa sa pinakamalayo. Naka-Ontario na rin pala to. Kaya lang nung summer, wala siyang pangalan na to, aircon. Nakiinit-init talaga naman. Pero pagka ganito, may heater naman siya. So, okay lang. So, kayang-kaya namang tiisin, no, yung init ng summer. Basta pag winter, may heater naman siya. So, ayos pa rin yun. Ang mahirap yung wala siyang heater. Tapos abutan ka ng winter. Hindi mo talaga siya magagamit ng winter. Pero at least ito, summer lang siya medyo mahirap. At yun nga. Pero ayos lang yun, no. Kumbaga minor lang yun sa amin. Basta't nagagamit siya. Ayan. Saka, isa pa, maganda pa rin naman talaga ito, no, itong sasakyan na to.
Yun lang, pagka punta mo dito, hanap-hanap lang din. Buti ito, naantay din namin na galing pala ito dun sa ano ni ate, sa kaibigan niya dito. Tapos, syempre, may mga ibang parang tatlo ate car naman na nila. So, ayan, binenta na nila itong isa. Sakto naman sa amin, no? Ayan. Wala namang problema kung magmamaganda ka ng sasakyan dito eh. Basta kaya. Yung sa amin lang ay hindi kasi namin kaya na syempre, ang dami na lang binubuhay nun. Wala kaming child benefit nung dumating kami dito. Dito lang kaming nakakuha nitong last month lang. So, talagang tipid na tipid kami. Tapos, ang nagwo-work lang din naman yung husband ko. Kaya, parang alam mo yun, walang window for splurging. Yung ganun, no? Actually, kami ay di pa nga kami kumain sa ano eh, sa mga restaurant. Ganyan, sa Jollibee, sa, alam mo na yan, mga ganyan. Di pa kami gumastos ng more than $50 sa mga ano, sa mga pagkapagkain. Except nung sa Seafood City nung nakaraang taon kasi, ay meron akong tawag dyan, yung gift card. Ayun. Marai-rai din yun, no? Kasi parang 200 na sa food, yung sa lahat ng mga ano doon, ng mga kainan doon, pwede mo siyang gamitin. Tapos 500 or 600 yata na worth ng groceries yon yung nakuha ko. Napanalunan ko naman yon, no, doon sa singing contest doon. So, yun, doon lang kami kumain ng medyo nag-splurge talaga kasi nga libre. Pero kung babayaran namin yun doon, eh, hindi siguro. Magkakasya lang kami sa, pero talagang usually sa bahay kami kumakain, hindi kami kumakain sa labas. Dati nga nun sabi ko, pag nakuha natin yung child benefit, kumain nga naman tayo sa labas. Tapos parang yun nga, din nakuha na namin yung child benefit. Parang hindi naman din, alam mo yun, hindi naman din pala yun yung goal. Masarap lang isipin na gano'n na may capacity ka na to do things na dati hindi mo nagagawa. Pero, once pala na andyan na yung opportunity sa'yo, tapos natuto kang ganun yung pamumuhay mo na hindi ka masyadong malavish, no? Hindi yung lifestyle mo ay simpleng-simple lang. Hindi mo rin pala siya hindi mo rin pala siya, hindi ka rin matetempt kumbaga na gawin. Although ang mga bata naman na-experience naman na nila yung mga ganyan nung nasa Pilipinas pa, no? Lalo na pag umuwi yung husband ko kasi nagbabarko ito eh. Ayan, pagka umuwi yan, eh, kumakain kami sa labas, naglilibot kami, yung mga ganun talaga. Pero dito, we don't feel the need na gawin pa yung mga yon. Lalo at mas maraming pangailangan pa. Alam mo yon, gano'n. Tapos, what else? Yun nga, yung kahapon, nag-grocery kami, nakakita ako ng salmon. Sabi nila, pero trout yun eh. Steelhead trout. Pero family din siya ng salmon. Tapos yun ay, binili ko yun kasi dati pangarap ko talaga yung mga malalaking chunk ng salmon na ganon. Sabi ko, pagka lumuwag-luwag, bibili ko niyan. Eh ngayon, nakita ko kahapon, yung malaking chunk ay nasa 20 plus. Sabi ko, ang mahal pa rin naman. Parang hindi naman makatarungan yung ganun kamahal na kakainin mo lang sa isang ano. Tapos parang, syempre, isang malaking chunk na ganun yun. Kasya naman sa amin yun ng isang kainan. Pero buti nga, nakakita ako nung steelhead na yun. So, tiningnan ko muna kung anong klase siya. Ako, family din ng salmon. So, pwede din tong parang ganung sa luto ng salmon, yung parang baked siya, yung i-oven mo, tas may mga herbs and alam mo yun, may rosemary, garlic, butter, mushroom, kung ano-ano na nakalagay doon. So, ganun lang din yung ginawa ko sa kanya and ang sarap. Murang-mura lang yun. 8 lang yata yung isang buo na yun kasi parang 13 siya, tas 30% off. So, Ganon ang price niya, no? So, pagka ganon, ayun, pwede naman ng isingit. At 2 kainan pa naman yon. Actually, kahapon ang nakain lang namin yung half. Ayun, tapos meron pang natitira doon. Kumusta? Ano na? Malamig. Ito kamay ko. Malamig. Hindi ka naman makagwantes. Hindi. Hmm. Tulak.
Yan, lumabas ulit siya at malamig na yung kanyang kamay. Hindi naman siya pwedeng mag-gloves kasi maliit lang yung ano dinudukutan niya ron. So, liliit lalo kapag may gloves siya. Ayun. So, as what I'm saying, no, talagang dito, tipid-tipid, no. Dati nga iniisip ko nun, nung bagong dating kami dito, tas may mga naggo-grocery. Wala, sarap na makakang mag-grocery nila, kasi may mga, may mga child benefit nga sila, no. Tapos, iniisip ko nun, kailan kaya magaan ng mag-grocery, yung ganon. Tapos pag pag meron na kaming child benefit kako mag-grocery ko ng bonggang-bongga. Tapos, until, alam mo yon nasasanay ka na ganun lang, kasimple yung, yung mga basic lang talaga. Tapos, until dumating yung time na meron ka na, di mo na pala siya talaga hahanapin kasi sanay ka na. It's a way of life na. Hindi na lang siya naging pagtitiis, kung hindi, way of life mo na siya. So ngayon parang hindi na rin ako naghahanap ng gano'n. Kumbaga, embedded na yung pagtitipid 'no sa hangga't kaya doon sa aming budget. Hindi na ako sa mga bata din hindi ko nga binibigyan ng pera yung mga yun. Gano'n talaga dito. Kasi yung ate ko din nakikita ko 'yun, 'pag bumapasok yung mga anak niya, hindi naman nagpepera sila, basta lang meron silang pagkain, ganyan, marami silang binabaon. So gano'n din kami nung bumukod na kami yung practice na 'yon na dala din namin dito, which is siyempre mas malaking katipiran din talaga ano. Tapos yan sabi ko nga, tatanungin ko na lang yung mga anak ko ano bang gusto niyong baunin next week. Tapos may mga inputs naman sila kung kaya, bibilin kung usually kaya naman. Tsaka usually naman mga nuggets, ganyan, fries, sandwich, doon lang naman umiikot yan, yogurt. Basta may fruits sila, may yogurt, may protein at may carb. O, ganun ang kanilang, yung baon-baon. Tapos yung mga klase nila, sabi ni Johan, may mga klase siya nagbabaon ng 20, ganyan. Sabi ko, siguro, maraming pera yung mga yun, pero tayo, hindi naman kayo nagugutom, ako. Oo, talagang ganun, mumulat mo din yung mata ng mga bata sa, na minsan, meron, pero, kung matututunan nilang mamuhay ng simple, mas maganda. No, mas pabor yun hanggang sa paglaki nila. Ano na? Makita eh. Ayan. So, ganun talaga dito. Tiis-tiis. Lahat ng pagtitipid gagawin. Pati sa mga damit. Yung mga damit nga namin dito, mga hiningi lang, mga bigay. Ganyan. Hindi kami bumibili ng mga bago-bago. Madalang na madalang. No? Hindi naman din nakakahiya kasi ganun talaga. 'Di ba? Parang gusto mo ba mukha kang alam mo 'yon, yung maporma pero ikaw din naman yung nagdudusang nagbabayad nung mga ipinoporma mo, mga ganyan. Bagay, iba-iba tayo ng mentality Ako kami kasi hindi kami gano'n. So, kung sa iba, worth it sa kanila yung gano'n, ay kasi ang isip ng iba, para sampat nagtatrabaho ako, nagpapakahirap ako, tapos titipirin ko yung sarili ko sa damit, sa pagkain. Yung may ganun Yung kapatid ko nasa Australia, sa pagkain naman siya. Yun ang hindi siya nagtitipid sa pagkain. Pero sa damit, hindi din naman mahilig yon. Yun ang, siguro may mga guilt pleasures talaga tayo. Sabi ko nga, kanya-kanya tayo kanya-kanya naman tayo. Basta lang siguro, bahala ka na gano'n kung ano ang nais mo sa buhay mo. Sinasabi ko lang sa amin, hindi gano'n kaimportante 'yun. Yung paano ang itsura namin sa mata ng ibang tao. Basta kami, komportable kami, may jacket kami, may gloves, kahit alam mo 'yun, mga luma yung mga suot namin, walang problema 'yan. Gano'n talaga.
kahit kami naka-apartment lang, kami apartment namin, no, ganyan lang. At kahit kami ang ano yan, ang logan namin, ang sasakyan namin dito ay ganito na ikatlong may-ari na kami, luma. Walang problema sa amin yan. Ang importante ay lahat yan ay nagwo-work ng naayon sa value system namin. Ng naayon sa how we wanted to live. 'Di ba? Yan. Darating din naman yung panahon na makaka-upgrade na. Pero as of now, this is very much okay sa amin. Ayan. Kami naman sa Pilipinas ay meron naman kaming sariling bahay doon. May sarili din kaming sasakyan doon na brand new. Pero syempre, wala naman din gumagamit, di ba? Pero at least nasubukan naman namin yung mga ganun doon. So dito, hindi na namin kailangan bang, alam mo yun, patunayan sa mga sarili namin na kaya namin because we already did. My husband already did pala kasi siya ang nagpundar ng mga yan eh. Kaya dito, kung ano yung aming nagsimula lang din naman kami nangungupahan pala sa Pilipinas noon. No, nakailang paupahang bahay din kami. Tapos saka kami nagkaroon ng bahay. So dito naman very ano naman ako na confident naman ako na makaka-upgrade din kami balang araw. Tsaka alam mo yung tinitira naming bahay dito nakakatuwa yan kasi marami ng mga Pilipinos din dyan na nagkaroon na ng sariling bahay. Yun, may kasama siya sa work. Taga Muñoz din yun, no? Diyan sila tumira dati kasama ni ate sa work din. Diyan sa may Bethesda. Ano din yan, dito din tumira. Tapos sino pa? Yung Filipino din na bago kami. Sila muna ang nandito. O tumira din sila dyan. Nakabili na sila ng house nila kaya sila lumipat. So, darating din ang time na makaka-afford din kami. Ayan. Pero sabi ko nga, sa ngayon, we are very much okay with how we live right now. Ayun, naaayon naman ito sa mga namin, sa mga plans namin, no. Yung paglipat, pagbukod, isang malaking bagay din yan na talagang, alam mo yun, nakaka-boost din ng ego na makakabukod ka na, ibig sabihin kahit paano, kaya mo na. Although sila ate talagang nakaalalay pa rin sila sa amin, which we are very, very thankful for. Kung hindi siguro dahil sa kanila, hirap na hirap din talaga kami dito, no, pero yun nga, lagi silang nakaalalay. Pero sabi ko nga, yun, nakaka-boost ng confidence yun na nakalipat na yun, kahit pa paano nga, ngayon, medyo mas kaya na namin ang buhay dito, kahit paano. Yan. So, yun lamang ang aking konting video tungkol sa pagtitipid. Ganun talaga, tiis-tiis muna dito. Ang mahalaga may mga plans tayo and kahit paano nakakasunod naman tayo doon sa plan natin na yun. Ano? So, I hope everybody is doing great. Have a happy New Year and Merry Christmas na rin kahit medyo late na kasi medyo mahirap gumawa ng content pagka sa bahay yung mga bata talagang wala akong masusulingan na na areang tahimik. Ayan. Happy New Year everyone and God bless us always. Thank you for watching. And ayun. Thank you. Bye-bye.